Ngayon naman, pangatlong hadith. Ito ay hadith ni Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ang hadith naman na ito ay anak naman ni Umar. Si Abdullah. Nag-ulat nito, yung nagsasalaysay, nagkukwento. Sabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Buniya al-Islamu ala khams." Sabi ni Abdullah bin Umar, na anak ni Umar, nung naunang nagsalaysay si Umar bin Khattab, anak niya naman yung nagsasalaysay nito na si Abdullah. Sabi niya, ang Islam ito ay itinayo sa 5. So, itinayo. Mayroon 5 pundasyon ang Islam. 5 pundasyon. Sabi rito, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ito yung panguna. Pangalawa, wa iqamis salah. Pangatlo, wa ita'iz zakah. Pang-4, wa hajjil bait. Pang-5, wa sawmi Ramadan. Ang hadith ay may ulat ni Bukhari at ni Muslim. Ang pakahulugan ng hadith na ito, sinasabi rito na ang Islam ito ay mayroong 5 pundasyon. Tayo, ang tanong, kung tatanungin natin, ano yung pinagkaiba ng hadith na ito sa nakaraang hadith? Ano yung pinagkaiba? Sabi rito, ang Islam ay mayroong 5 haligi, 5 pundasyon. Sinasabi sa hadith na ito 5 pundasyon. Yung unang hadith na nakuha natin, nung nagtanong si Jibril, sabi niya, akhbirni an Islam. Sabihin mo sa akin kung ano yung Islam. Di ba sinabi ito rin? Ano yung pinagkaiba nila? Sino yung kayang sumagot? Nagets niyo po ba yung tanong? Ano yung unang tanong? Yung pangalawang hadith. Si Jibril nagtanong regarding sa Islam, kung ano yung Islam. Hindi ba? At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinagot niya yan. Ngayon, sa hadith na ito, hadith ni Abdullah bin Umar, sabi, ang Islam ay ito ay itinayo sa 5 haligi. Itinayo ang Islam sa 5 haligi. Ano yung pinagkaiba nila? Kung tatanungin tayo. Hindi pa ba sapat yung pangalawang hadith na nakuha natin? Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya tinanong ni Jibril alayhi salam, di ba? Fahad. Ano yan? Ang natutulog si Ano nga? Bakit tayo sa Fahad? Yung nakaraang hadith, si Jibril alayhi salam, tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, direct na tanong, ano ang Islam? Di ba? Ayun yung unang tanong. Umupo sa harapan niya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam. Ang Islam, ikaw ay sasaksi na walang Diyos kundi si Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang sugo. Itayo ang pagdarasal, magbigay ng kawang-gawa, mag-ayun sa buwan ng Ramadan at mag-hajj. Ayun yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayun yung sinabi niya mismo. At dito naman, sinabi rito, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Ano yung pinagkaiba nila? May pinagkaiba ba? Wala. Like, eto yun Kung sasabihin, sapat na ba yung unang hadith na pagpapaliwanag ng Islam? Sapat na yun na yun ang Islam. Nung tinanong ni Jibril, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi, ang Islam ito, pinaliwanag yung 5. Sapat na ba yun? Hindi. Bakit? Ang pagkasabihin mo, tama na yun, doon, yung unang hadith, hindi ipinaliwanag kung ano ang haligi ng Islam. Sinabi lang, iyon ang Islam. Yun ang Islam. Ngunit hindi sinabi na ang Islam ay mayroong palang haligi. Naunawa natin, pinagkaiba? Ang una, pinaliwanag ng Islam. Na ang Islam ay 5. No? Yung shahada hanggang sa hajj. Etong pangalawang hadith, itinukoy dito na ang Islam na yan, ang 5 na yan, ay haligi pala yan, yung 5 na yan. At sino man ang mag-iwan, ang iwan niyang isa sa mga haligi na yan, nang sinasadya niya, at may paniniwala na hindi haligi yan, siya ay magiging kafir. Right? Ibig sabihin, siya ay mawawala sa panampalatayang Islam. At ang pangunahin dito, kapag iniwan niya ay shahada, ibig sabihin, yung pagsaksi na walang ibang Diyos liban kay Allah, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang huling sugat alipin, tinanggal niya yan. Yung 4, ginagawa niya. Nagsasala siya, nag-aayun, nag-hajj, nagbigay ng zakat. Ang Islam sa kanya ay wala. Wala siyang susi Wala sa kanyang Islam. Bakit? Dahil ang pangunahing haligi ng Islam ay ang shahada. Ito halimbawa, Islam, bahay. Pinaliwanag dito, sa hadith na ito na Islam ay may haligi yan. Parang bahay. Di ba may mga pundasyon ng bahay? Kapag mawala ang isang pundasyon tutumbay ng isang tahanan, babagsak yan.
At kapag ang unang nawala sa mga haligi na yan ay ang shahada, yung pagsaksi na walang ibang Diyos diban kay Allah, si Muhammad ay kanyang sugat alipin, wala nang Islam sa kanya. Yan yung pangunahing bagay. At ang pangalawa, na sinasabi ng mga ulama, na kapag hindi niya ito isinagawa, ang tinutukoy rito mga kapatid, lahat ito yung pagsasabuhay. Ang tinutukoy rito is yung ginagawa ng iyong katawan, hindi ng iyong pananampalataya. At mauunawaan natin sa hadith na ito na yung gawa, yung kilos ay bahagi ng iman ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, hindi katulad ng ibang mga sekta. Ang ibang sekta, katulad halimbawa ng Murji'ah, no? Yung Murji'ah, naniniwala sila na yung gawain ay hindi kasama sa iman. Yung Murji'ah, alam niyo yung Murji'ah, yung sekta ng Murji'ah? Murji'ah. Sila yung umaasa na lamang napapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil si Allah Subhanahu wa Ta'ala mahabagin, maawain, mapagpatawad, tinatanggap yung mga nagbabalik loob sa Kanya, sapat na sa kanila yun. Wala nang gawa. Hindi na ako mag-asala. Papatawaran mo kanila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murji'ah ay tawag sa kanila. Dahil umaasa sila na papatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay yung paniniwala nila. Samantalang tayo, hindi. Kailangan natin kumilos. Isagawa ang Islam. Ano yung pinagkaiba ng Islam at iman? Ano yung pinagkaiba ng Islam at iman? Tama yung sinabi niya. Ang Islam, pag sinabing Islam, ito yung haligi, yung sinabi natin, di ba? Lahat kilos ng katawan. Ang Islam, gawain ng katawan. Yung shahada, sinasabi mo, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yung sala, ginagawa mo, kilos yan. Di ba? At yung nag-aayuno, katawan mo, nagugutom. Hajj, di ba? Katawan mo, kumikilos doon. Zakah, nagbibigay ka. Samantalang ang iman, yung paniniwala, puso, gawain ng puso. Yun ang pagkaiba nila. Ang iman, gawain ng puso. Ngayon, ang ating mga gawa, ang ating mga kilos ang ating mga gawain ay kabilang saan? Sa iman. Hindi katulad ng sinabi natin sa sekta ng Murji'ah. Hindi sila naniniwala na ang gawain ng tao ay kabilang sa iman. Ngayon mga kapatid, ang sala, sinasabi rito, yung pangalawang haligi ng Islam ay ang sala. Ang sala, sinasabi ng mga ulama, kapag hindi ito isinagawa ng isang Muslim, tamad siya, ano ba tamad lamang siya? Dalawa ang pananaw sa kanya ng ulama. Maaari siyang kafir o hindi kafir. Subhanallah. Ibig sabihin, kapag hindi magsala ang isang Muslim, naniniwala siya ang Diyos si Allah. Si Propeta Muhammad SAW ay sugo ni Allah. Pero hindi siya nagsasala. Matatawag ba siya ng Muslim o hindi Muslim? Sabi ng ibang ulama, hindi siya matatawag ng Muslim. Dahil ang Islam ay gawa. Kilos at gawa. Diba? Kailangan isabuhay mo at maniwala ka. Bakit? Sasabihin natin, hindi. Wala. Sasabihin niya, Muslim pa rin ako. Dahil naniniwala kay Allah, isa lang siya. At si Propeta Muhammad SAW ang kanyang ligsugat alipin. Tama? Bakit ako hindi Muslim? Naniniwala akong Diyos si Allah. Sasabihin sa kanya, hindi ka nagsasala. Yun ang dahilan. Dahil hindi ka nagsasala, hindi mo itinatay yung pagdarasal, kaya hindi ka matawag na Muslim. Ito yung pananaw ng ibang ulama. Sasabihin niya, magkaiba kami. Sasabihin natin, wala kang pinagkaiba sa Kristiyano, no, sa mga Hudyo. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Sasabihin niya, hindi, magkaiba kami. Ako naniniwala, sila hindi talaga naniniwala. Ang nasagot natin sa kanya, si Iblis. Si Iblis, yung sinumpang demonyo. Ayon sa banal na Quran, naniniwala siya na ang Panginoon ay si Allah. Diba si Allah? Ilan yung Panginoon ni Iblis? Ilan yung Panginoon niya? Isa. Sino yun? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naniniwala siya. Pero bakit sa impyerno siya? Dahil nung inutusan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na magpatira pa kay Adam, siya nagmalaki. Sabi niya, qala asjudu liman khalaqa tatina. O Allah, bakit ako magpapatira pa sa nilikha mo mula sa alikabok, mula sa lupa? Samantalang ako nilikha mo mula sa apoy. So nagpataas siya. Kaya mga kapatid, ito yung ibang pananaw ng mga ulama sa mga taong hindi nagsasala. Ngunit ang sinasabi naman ng ibang ulama, Muslim pa rin siya hanggat hindi niya ito iwan. Paano hanggat naniniwala siya na wajib yan? Ano yung halimbawa niya? Halimbawa, tamad lamang siya. Narinig niya ng adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pero tamad siya magsala. Hindi ako magsala. Alam niya na kasalanan siya, inaamin niya. No?
Ang sabi sa kanila ng ibang ulama, Muslim siya. Hanggat hindi niya itinatakwil ang sala. Hanggat naniniwala siya na yung sala ay obligasyon, ngunit tamad siyang gawin, no? Tamad niyang isabuhay, makasalanan siya, tawag sa kanya ay fasik. Hindi siya hantong sa daraja o sa level na kafir. Ibig sabihin, fasik lamang siya, hindi siya mabuting tao. Ngunit, makasalanan siya. Pero ang isang taong may pag-iisip, no? Papayag ba siya na pagtalunan siya ng mga ulama? Ikhtilaf. Al-ulama yakhtalifu fihi hal huwa muslim am kafir? Yung kalala, di ba? Hindi natin kayang harapin yun. Yung mga ulama, yung mga eskola, pinagkatalunan tayo. Kafir ba ako, muslim ako? Parang sakit naman sa ano yun, di ba? Tapos siya karapat dapat. Ngunit yung tao hindi nagsasala, kahit nagsasabi pa siya ng la ilaha illallah, no? Walang Diyos kundi si Allah. At ang paniniwala sa sala ay hindi obligasyon, kafir pa rin ang tao sa kanya. Naman natin. Pero yung taong nagsasala minsan kapag gusto niya, halimbawa kasama yung barkada, sala ako kasi hindi sila brother. Sala siya. No? Tawag sa kanya, Muslim siya pero siya ay fasik. Naunawaan niyo? Ganyan kahalaga yung dalawang bagay na yan, yung shahada, pati yung sala. Samantalang ang pag-aayuno, mga kapatid, at bago yun, sa sala pa rin tayo. Ang sala, lahat, walang hindi pwedeng gumawa niyan. Ang taong may sakit, kahit may sakit ka, magsasala ka pa rin. Ngunit, halimbawa, bawal ka sa tubig, meron kang balot, ang tawag sa balot dito yung... Bela na? Benda? Yun, halimbawa, may benda yung katawan mo. Hindi ka makapag-wudu, hindi mo babasahan ang tubig yung katawan mo. May kapalit yan. Tayamum, yung pupunta ka ng lupa, kapalit ng wudu, kapalit ng ablution, kapalit mo yung kamay mo sa lupa, kaya sa alikabok, tapos pupunasan mo sa mukha, yun yung kapalit ng wudu. At magsasala ka pa rin. Ngayon, pag hindi mo kaya magsasala nakatayo, ikaw yung magsasala ng nakaupo. Diba? Kapag hindi magsasala ng nakaupo, nakahiga, yung nasa tagaliran. Ganun. Kaya walang tao na exemption. yung hindi niya maaari isagawa ang sala. Lahat tayo kailangan magsala. Kapag ikaw ay naniniwala na si Allah ay Diyos, nag-iisang Panginoon, dapat mong isagawa ang sala. Isabuhay ito. Kaya napakahalaga ng Islam, ng sala sa bawat isa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Al-'ahdu alladhi baina wa bainaka as-salah." Ang pagitan nating mga sumasampalataya tayo, no? At silang hindi sumasampalataya ay ang sala. Faman tarakaha, sino man ang iwan niya ito, faqad kafar. Siya ay nagtakwil ng kanyang pananampalataya. Yung sala. Kaya sabi ng iba rin mga ulama, sabi nila, wala kami nakikitang nagpapalabas sa Islam na gawain liban sa sala. Yung ibig sabihin, kapag hindi niya isagawa yung sala, hindi siya matawag ng Muslim. Ito yung paniniwala ng mga sahaba, mga ulama, ng mga tabirin. Kaya mga kapatid, ang sala dapat natin gawin sa buhay. Kung tayo magtatamad-tamaran. May isa pang hadith na nabanggit, sabi ng isang sahabi na ito, Arabi, na hadith na naiulat ni Abu Hurairah, dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, ara'aita idha ahlaltul halal." O sugo ni Allah, kapag ginawa kong halal, yung halal, wa harramtul haram. At yung bawal, nilayuan ko. Wasallaytul maktubat, at nagsalaman nila beses sa pagdarasal. Sala. Wasumtu Ramadan, at ako ay nag-ayun sa buwan ng Ramadan. Walang azid ala dhalika shay'an adkhul jannah. Hindi na ako magdadagdag. Ibig sabihin, hindi siya magtatahajjud. No? Hindi siya magbibigay ng kawang gawa. Hindi siya tulong sa may hirap. Yun lamang, sala lamang siya. Tapos magka-fasting. Papasok ba siya ng paraiso? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasok siya ng paraiso. Papasok ka ng paraiso kapag isasagawa mo yung bagay na yan. Kaya, ang sala, mga kapatid, ito yung susi ng paraiso. At ang sala, ito yung pangunahing bagay na itatanong sa atin sa kabilang buhay. Sala. Kapag ang sala mo ay nagtagumpay sa kabilang buhay, lahat ng gawain mo magtatagumpay. Makakapasa ka sa katanungan sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag bumagsak ang sala mo, ang sala ng isang tao, kahit inubos niya ang kanyang milyones sa pagbibigay sa mga tao, kahit pumayat siya sa pag-aayuno, ang lahat ng gawain niya walang saysay. Bakit? Dahil ang pangunahing bagay na itatanong sa atin ay ang sala. Naunawan ba natin mga kapatid? At yung pangatlong haligi na tinatanong rito sa atin ay ang as-sawm, ang pag-aayuno. At ang pag-aayuno, natalakay natin ito sa unang hadith. Ito yung pagpigil sa pagkain at inumin sa mga nakasira ng pag-aayuno
mula fajar hanggang paglubog ng araw. At ang pag-aayuno, kapag matanda ka na, maaari kang hindi mag-ayuno. Naunawaan natin? Kapag matanda ka, may sakit ka, halimbawa ulcer, pwedeng hindi ka mag-ayuno. Ngunit, ano yung kapalit niyan? Meron siyang kapalit. Magpapakain ka kada araw. Samantala ang sala, wala. Ang sala, hindi pwedeng ako magsala sa'yo, ha? Bro, ako magsasala sa'yo, ha? Sa masjid. Walang ganun. Walang ganun. Pero yung zaka, pwede rin yung zaka. May guutos ka ng tao. Ito yung zaka ko, ikaw magbigay sa kanila. Sa sala, walang ganun. Magsusulat ka, bro, ikaw magsala sa akin, ha? Hindi pwedeng ganun. Sa isang bagay lamang, na pwede mong isala ang isang tao. Di ba yung sala? Hindi ka pwedeng, lahat ng gawain na pagsamba. Hindi maaari mong itawkil. Maaring may gumawa sa iyo. 'Di ba? Pero yung sala, hindi talaga pwede, kailangan ikaw talaga mismo magsala. Kahit sunna pa, kahit tahajjud pa. Yung qiraatul Quran, yung ajar niya, pwede mong ibigay kay kay fulan. Yung sadaka, magpatayo ka ng masjid, ito para sa kay fulan. Yung katay, yung gantimpala para sa nanay ko, halimbawa, pwede sa Islam. Pero yung sala ko na ito para sa nanay ko, para sa tatay ko, hindi pwede. Kahit anong sala. Maliban sa isang sala. Sabi natin, lahat ng ibada, no, pwedeng may maging kapalit. Kahit yung fasting. Yung fasting, halimbawa may nagnazar, may nakipagkasunduan. Sabi niya, inshallah kapag makagraduate yung anak ko, magpapasting ako 2 araw. Tapos namatay siya. Pero meron siyang kasunduan kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat siya magfasting. Sino magpa-fasting sa kanya? Yung anak niya. Di ba? Kasi may kasunduan yun. So ngayon, lahat ng ibada pwede, maliban sa sala. Ang sala, sa'yo lamang yan. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba ang gantimpala. Maliban sa isang sala, uri ng sala. Ano yung sala na ito? Siret? Ito yung sala sa Khalfa Maqam Ibrahim. Sa Umrah. Di ba? Pag mag-umrah ka. O kaya tawaf. 2 rakaah. Yung sunna ron, di ba? Ano yung hukom ng sala ron? Sa bawat tawaf, di ba tuwing nagatawaf ka? Sa tuwing natatapos ka magtawaf, sunna ang magsala ron. Ngayon, mag-umrah ka. O kaya mag-hajj ka. Yung sala mo na isinagawa doon, yung sunna na yun, hindi sa yun. Dahil yung sunna na yun, kabilang saan? Sa tawaf. Kaya sa umrah. Di ba? Naunawaan ba natin? Alhamdulillah. At yung pang-apat na haligi, yung sinabi rito, yung pang-apat na haligi is hajj. Sabi rito sa hadith na ito, di ba? Wa hajjil bait. Pang-apat yung hajj. Yung una, shahada. Pangalawa, salah. Pangatlo, zaka. Ngayon, naging baliktad dito. Pang-apat yung hajj. At yung panglima, saum Ramadan. So ngayon, hindi natin tatalakayin ito dahil usapin ito ng mga nagrawi. Ngunit nabanggit din dito para sa ating kaalaman, yung ibang hadith na nabanggit, yung arrangement niya is, saum Ramadan talaga. Yung pang-apat, yung summarize niya, pag-aayon sa buwan ng Ramadan. At natalakayin natin yan. At yung panglima, yung hajj. Yung hajj, ito ay obligado sa bawat isa na may kakayanan sa buhay. Yung zaka, ganun sinabi natin, obligado yung zaka sa sinumang may kakayanan. Kapag mahirap ka, hindi sa'yo obligadong magbigay ng zaka. At yung zaka, meron siyang 4 na kondisyon. 4 na kondisyon yung zaka. Ano yung 4 na kondisyon ng zaka? Shurutul zaka. May 4 na kondisyon yung zaka. Una rito, dapat alam natin yan kung gusto natin magbigay ng zaka, di ba? Una rito, al-Islam. Islam talaga. Alhamdulillah, Muslim tayo. Ngayon, Muslim tayo. Dapat tayo magbigay ng zaka o hindi? Dapat, kasi kasama sa kondisyon. Pangalawa, al-hurriya. Yung hurriya, yung kailangan maging malaya ka. Tayo, hindi tayo alipin at wala namang alipin ngayon. At yung pangatlo, yung nisab. Mashallah, ano pala nifadi? Yung nisab, ito yung saktong oras o yung pagdating ng tamang oras na maaari ka magbigay ng zaka. Yung salapi, no? Yung salapi na aabot. Dahil may pera na dapat ka magbigay ng zaka. Hindi porket may 1,000 ka, 100 real, 5,000 real, pwede ka na magbigay ng zaka. Hindi. Mayroong nisab na tinatawag. Ayun naman yung haul naman yun, yung tinutukoy. Yung pagdating ng tamang panahon, kada taon. Yearly yan binibigay. Yung usapin na yan,
Yung usapin na yan is sa salapi, sa ginto at pilak. Pero yung zaka sa bakahan, kapag may baka ka, kapag may kambingan ka, may negosyo ka, ibang usapan naman yun. Yung tinutukoy lamang natin dito is yung saan? Opo, saan to? Sa pera, di ba? Sa salapi. Yun po. Dahil ibang paksayan yung zaka, ibang talakayan yan, mahabang talakayan yan. At yung panglima, yung hajj, yung yung pagbisita sa Makkah, sa sino mang may kakayanan sa buhay. Ano yung kakayanan na ito na tinutukoy rito? May pera, malakas ang katawan. Yun, yung malakas yung pangatawan at may pera ka. Kung mayaman ka tapos mahina ka, wajib sa'yo mag-hajj, hindi? Hindi sa'yo wajib mag-hajj. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May katanungan ba kayo mga kapatid?